Kami sa papupuntahan namin, papunta kami sa siservice namin. May tawag kasi sa amin na pinapagawa isang 32 inches daw na flat TV, sabi ni customer. Nirito lang tayo ng isa pa nating customer doon na nagawa natin ng maayos. So yun, binigyan pa tayo ng isang gagawin, kaya ayan, biyahe tayo. Sama kayo sa biyahe. Bali, ito po yung ating gagawin na TV. Ano po nangyari dito, ma'am? Namala na lang pati yung ilaw niya, yung red light niya, yung indicator red light. May ilaw po pula. May ilaw na pula, pero hindi na nagpa-function. Yun lang po, wala ng tao. Okay po, okay. 32 inches yan. Sige po, paano na lang po ako, ma'am, ng extension natin. Meron po ba kayo? Yeah. So, mamaya po sisimulan natin yung ating paggagawa nito. Titingnan po natin kung kaya pa natin itong i-repair. 32 inches na flat TV, ano? Ayan. Medyo bago pa naman. Sana magawa natin. Bali, ito po yung TV na ginagawa natin, ano? Ayan. Buhay na po yan. Kung mapapansin nyo po, ayan, no? Meron siyang backlight pero wala siyang image. Ano po? Medyo subukan natin kung kaya nating i-repair. Kakalagin ko lang po, mga ka-brad. So, magtitis po muna tayo, Nagbo-voltage reading po muna tayo kung ano yung nangyayari. Bali, sa ganitong unit po, karamihan nangyayari, minsan na nagda-drop yung kanyang bone. So, power on po natin, naka-red light tayo, no? Power on po natin. Tapos pag nag-solution po siya, tingnan natin kung magkakaroon po siya ng nagkaroon ng 1 volt DC, tapos biglang nag-drop na siya. So, ibig sabihin po, may problema sa kanyang panel, kaya hindi matuloy yung kanyang voltahe, ano po. So, ang gagawin po natin dito, titis po muna lahat natin ng capacitor, then pagkatapos nun talaga, sure na dito talaga yung problema sa panel, kaya po tayo gagawin ng paraan, ano. Cut mo muna po yan. Kasi yung analog ko. Bali, analog na po yung gagamitin natin. Makita po ulit natin na talaga nagkaroon po siya ng voltahe, tapos nag-drop lang, ano po. So ito, sinaksak ko na po ulit. Tayo, naka-indicator tayo ng mga standby sa red light. So, power on po natin para makita nyo. Pipitik po yung ating dapat. Pag pumitik po yan, pumitik po, tapos biglang nag-drop na ulit. Sa ganito po mga unit, kadalasan po, ang problema po niya ay yung kanyang clocking signals. Pwedeng nasa left at pwede rin nasa right. So, ang gagawin po natin, ay identify po muna natin kung saan tayo mag-modify. Magkape muna. Magkape muna tayo. Para po medyo malinaw din yung paningin habang gumagawa. At nakakatatlong hilo pa lang po kami dalawa. Hindi pa kami nakakain ng magahan. Halos talagang gutom na po. So, bali ganito po yung ginawa natin dito, sa TV na to. Bali, nagkaroon po siya ng leak. Kaya ang ginawa po natin dito ay cutting method. Ayan po. Masdan nyo na lang po yung ginawa natin. Ayan, may cutting tayo dyan na isa. Nagkaroon po dyan ng leak. Kaya po dyan po tayo nag-cut. So, ayan, ganyan lang po. Madali lang po yan. Kinakat lang po siya. Mahirap lang po pag hindi ka marunong. Pero panoodin nyo na lang po yung mga vlog ni Chubani B, GDL Electronics, Libuitech, Juwitech, Ryan Crucitech. Ayan, yun po yung ating yung Amianan Tech. Doon po tayo kumukuha ng mga informasyon tungkol sa mga ganitong unit ng TV. So, bali dyan po tayo nag-focus at dyan tayo nakadetect ng leak.
Kaya andyan po yung ating cut. So, ganun lang po. Okay na po yung ating unit. Naisarado ko na. Nakita nyo naman po kung paano ko ginawa yung kanina. So, madali lang po yun pag marunong. Pero pag hindi marunong, di baka masira lang yung unit. Ay, ayun. Okay na po yung TV natin, oh. Ayan mga kabrader, ayan. So, ganun lang po kasimple.